Hi there, this is Chinkitan. Welcome to another edition of my YouTube channel here at Vision Chinky. And tonight, I'm going to talk about a very controversial topic a hot topic na pinag-uusapan ng lahat, especially mga taong ika nga madalas bumiyahe, yung laglag bala o tanim bala. Minsan nakaka-frustrate talaga, lalo na last year. I traveled around 45 to 60 times going through and fro the airport, no? And in order for you to go through the airport, bago ka mag-boarding, you have to be checked twice, papasok, and then yung pabalik mo 2 times din. So 240 times akong dumaan sa X-ray machine nung last year of 2014. Maaari, some of you are asking, Chinky, kung dumaan ka ng 240 times sa X-ray machine. Ang ibig sabihin lang po niya, ganito kasimple. Meron din akong 240 times na pagkakataon na maaari mahanapan din ako ng bala sa loob ng sa aking bag. Dahil, di ba, sa dami ng mga taong nababalitaan natin na di umano, hindi ko sinasabi ng ginagawa, di umano na natamnan ng bala sa loob ng kanilang bag, hindi rin mawawala sa aking isipan na pwede rin yung mangyari sa akin. Tulad na nangyari, di ba, sa isang 65-year-old na OFW na pauwi na dapat sa Hong Kong para magtrabaho muli, tapos nakitaan ng bala. Meron naman isang misyonaryo, di ba, ganun din ang nakitaan, so hindi rin nakaalis. As a frequent traveler, I'm very, very concerned na hindi pwede talaga madelay ang aking biyahe, ang aking commitment sa mga taong naghihintay lalo sa aking speaking engagement. You just imagine, if I have 500 people waiting for me there and I cannot appear because naperwisyo ako dahil nga of what happened. At saka hindi lang yun, baka mademanda pa ako dahil I have a contract to fulfill. So as a Filipino naman, nakakahiya itong nangyayari sa ating bansa. Bakit? Umabot na itong balitang ito not only locally but also internationally. Kasama na tayo sa latest na yung issue ng Time Magazine. Ang naka-headline doon, Airport Security in the Philippines putting bullets in the luggage of what? Unconcerned passenger or other passengers. So, this is really embarrassing already. That is the reason why, ladies and gentlemen, why nais ko talagang magtanong. Number 1, wala na ba tayong rule of law sa ating bansa? Nasaan na yung mga taong namumuno? Bakit wala silang magawa? Sila ba ay kasama rin ba sa operasyon o sila ba ay natatakot na ibunyag ang gawaing ito? Itong di umanong laglag bala o tanim bala grupo. Mga ka-team positive, no? Ito lang yung encouragement ko sa inyo. Sa darating na halalan ng this 2016, my only prayer for all of us, especially as a nation, and hope that we will have a government na hindi lang may magandang slogan, but a government that is not afraid to implement the law. That's number 1. A government that is willing to change and remove the corrupt officials who takes advantage of their power and position. Kahit na alam mong mali na yung ginagawa, pero tinotolerate pa rin dahil nga kakilala or let's say malalapit sa taong malalakas. A government who's willing to provide peace of mind for every Filipino na hindi na tayo mangangamba na maho-hold up ka pag ikaw ay nag-commute sa FX or sa bus, hindi ka nangangamba na mabaril ka ng motorcycle in tandem, hindi ka nangangamba na manakawang ka, mabasag kotse kang ka, maakyat bahay kang ka, ma-Spiderman ang mga kargamento mo habang nasa traffic, makarnap ang sasakyan mo, matamnan ka ng bala, o dili kaya makidnap. You know what? Security is really a major issue right now. That's the reason why I hope that we will vote for the right officials in the next election. A government, and lastly, a government that does not have only a good platform, but is really willing to do whatever it takes to make it happen. Ako ay nakikiusap na tayo ay makialam at mga lampag.
kahit sa social media man lang, na dapat maparamdam natin sa mga taong kinauukulan na hindi dapat itong nangyayari, no? Just for only a few corrupt people who are doing this, no? This is a huge embarrassment to our country, to our nation, because every traveler, foreigner man o Pinoy right now, they're so afraid. Weird. Pinapa-plastic wrap na lahat ng mga material, yung mga gamit naka-plastic wrap na. Nakakatawa talaga. And ang tanong ko na lang ito as closing. Pasensya na po kayo. Medyo emotional ng konti. Mananahimik na lang ba tayo? Nahayaan na lang natin? Anyway, hindi naman tayo apektado. Hindi naman ako bumibiyahe. Tsaka na lang, pagka ika nga, tayo na, umabot tayo sa punto na makikialam na lang ba tayo pag tayo na maging biktima? Ang tanong ko sa inyo ngayong vlog na ito, ika nga, paano tayo gagawa ng pamamaraan o ng paraan para mabigyan natin ng pansin at matapos na itong ika nga kahibangan? This is really not, parang wala na talagang batas sa ating bansa at talagang yung mga nagpapatupad, talagang they're taking advantage of other people. I hope that this short vlog and this short video na ito will reach the proper official. I still have hope in our country. I still have hope in the people governing this nation that you would implement the right thing and do the right thing and do whatever it takes to protect the citizen of our country. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.